Pumasok si Rambo sa arena kung saan ang mga tao ang nagsisilbing lubid, dikit-dikit ang katawan habang nagsisigawan at nagtataya. Naghihintay na roon ang kalaban niya, gumagalaw pakaliwat pakanan at iniikot ang sandata na parabang bahagi na ng kanyang mga kamay. Sumabay si Big Man sa gitna, ginagaya ang tindig nito, tahimik silang umikot, parehong nag-aabang ng butas habang palakas ng palakas ang ingay sa paligid. Wala pang hampas, puro pain at paglipat ng bigat. Sinusubukang basahin ang isa't isa, pagkatapos dumating ang unang atake ng napakabilis. Sumugod ang kalaban at nagsalpukan ang kanilang mga pamalo sa isang malakas na tunog na lalo pang nagpasigaw sa mga tao. Sa bawat banggaan, pakiramdam ay kung sino ang unang makabasag ng pamalo ng kalaban, siya ang matatalo. Nagpatuloy ang palitan hanggang sa makapalo ang kalaban ng umiikot na sipa sa likod na bahagyang umatras si Rambo. At habang tumutugon ang mga tao sa tama, sunod-sunod na palo ang sumunod. Nagkamali siya ng timing sa isang sipa at napahandusay sa likod. Kita sa mukha ang sakit at pagkadismaya. Hindi nagtagal, nabawi niya ang kontrol. Sunod-sunod na tama ang ibinigay hanggang sa hindi na makaganti ang kalaban. Hindi tumigil si Rambo, hindi niya binigyan ng pagkakataong makabawi hanggang sa matapos ang laban sa pagsuko ng kalaban. 3 opisyal, isa naka-uniforme, 2 nakasuot ng Amerikana, ang lumabas ng embahada ng Estados Unidos sa Thailand at agad na naglibot sa lungsod na may hawak na litrato. Humihinto sa iba't ibang lugar at ipinapakita ito sa mga nagdaraan, tindero sa kalye at sino mang maaaring makakilala sa lalaki. Sa sandaling iyon, ang lalaking nasa litrato ay nasa ibang lugar, tinatanggap ang mga guwantes na yari sa sako mula sa 2 batang monge. Hindi niya alam na ikinakalat ng kanyang mukha sa buong bayan. At sa ngayon, nakatuon ang isip niya sa laban. Isa sa marami niyang sinalihan sa likod ng mga eskinita kung saan sinusuportahan siya ng mga monghe at umaasa ng alabas ang mga tao. Samantala, nakakuha ng impormasyon ang mga opisyal at natunton ang lugar ng laban. Pumasok sila sa gitna ng tao at nakita ang kampyon sa sandaling siya'y manalo. Ngunit nakuha na nito ang gantimpala at naglaho bago pa nila siya maabutan. Kasama ang mga monghe, naglakbay siya sakay ng bangka pabalik sa monasteryo. Iniabot ang pera sa kanila habang nasa biyahe. Alam na lang mga opisyal kung saan siya patutungo, kaya't sinundan nila siya at natagpuan siyang nagtatrabaho sa pagkukumpuni ng isa sa mga gusali ng monasteryo. Nang makita niya si Colonel Sam, lumapit siya, hindi dahil sa tuwa, kundi bilang paggalang at nakinig. Kasama ni Sam si Bob, na nagbigay kay Rambo ng litrato ng isang batang may sakit na naka-oxygen mask. Lumalala ang digmaan sa Afghanistan at nadadamay ang mga inosente. Inalok si Colonel Sam ng misyon para makialam at gusto niyang isama si Rambo. What's that got to do with me? They've asked me to go in. You're not gonna do it. Yes. And I want you to come with me, John. My war's over. Agad siyang tumanggi, umalis ng walang dagdad na usapan. Piniling manatili sa monasteryo kung saan may mga taong sumusuporta sa kanya at kung saan niya mas gustong manatili kaysa harapin ang isang bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ipinaalala ni Colonel Sam kay Rambo kung sino talaga siya at kung ano ang kaya niyang gawin sa larangan ng digmaan. Ngunit binaliwala iyon ng dating sundalo. Wala siyang interes na mahikayat sa isang misyon dahil lamang tinitingnan siya ni Sam bilang isang makinang pandigma. Ang opisyal na hindi naman mahilig sa maraming salita ay hinayaan siyang manatili sa desisyon niya. Umagsak ang misyon sa Afghanistan sa unang araw pa lamang. Isang jet ng Soviet ang umatake at pinuksa ang halos buong koponan. Ang iilang nakaligtas kasama si Sam ay nabihag at itinuring na tropeyo ng digmaan. Hindi nag-aksaya ng oras si Bob sa pagbabalita kay Rambo. Alam niyang may kahinaan siya roon. Sa kabila ng pagtanggi niya, pumayag si Rambo. Nagulat si Bob ngunit hindi na nagtanong. Ipinaalala lamang niya na ang operasyong ito ay hindi opisyal. Ibig sabihin, kapag nahuli siya, walang aangkin sa kanya. Mag-isa siya. Ngunit hindi na bago iyon kay Rambo, na sanay sa mga sensitibong misyon sa ganitong kondisyon. Agad siyang nag-empake at tumumo sa Afghanistan. Ang mga kalsadang kanyang dinatnan ay siksik sa mga armadong lalaki, sa makikitid na eskinita at bukas na sulok. Mabilis niyang natunton ang unang kontak, si Musa, at nagpakilala, ngunit hindi naging maayos ang unang palitan. Mahirap kumuha kahit ng simpleng impormasyon habang nananatiling malamig at nakatuon si Rambo. Hinihiling lamang na ipagpatuloy ang misyon mula sa loob ng pribadong armory ni Musa. Nagulat ang kausap nang malaman na si Rambo ang kawalerya, isang taong mag-isa na ipapadala laban sa mga Soviet upang iligtas ang nabihag na koponang Amerikano. Hindi siya makapaniwala, ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Rambo sa panghihikayat. Sinabi lamang niyang matatapos niya ito. Ang tahimik at diretsyo niyang estilo sa labanan ay ikinagulat ni Musa. Can you tell me how many more men come with us? There's no rescue team, it's just me. By the way you look, I can see you have no experience in war, do you? I fired a few shots. A few shots. Come on. Well, this is your choice. Do not blame me.
Hinikayat siya ni Musa na mag-isip muli, mas maraming pagdududa kaysa payo. Hindi sumagot si Rambo, ngunit halatang tumama ito sa kanya. Gayunman, nagpatuloy siya sa paghahanda, hindi alam na may nakikinig. Ang tahimik na pakikinig ng asistant ni Musa ay maaaring higit pa sa simpleng pagkamausisa. Samantala, binisita ni Colonel Zason si Colonel Sam. Ipinagmamalaki niyang hawak niya ang isang opisyal ng US sa lupain ng Afghan sa unang pagkakataon at nagtaas pa ng baso para sa okasyon. Sa magaan na tono, nag-alok siya ng mas madaling paraan palabas. Magbahagi ng ilang detalye walang dramatiko, ngunit tinanggihan ni Sam at sa halip ay tinuligsa ang kabalintunaan ng digmaan. Nagbago ang himig, naglaho ang ngiti. Yumuko si Zason at nangakong ipadarama ang isang uri ng paghihirap na hindi pa naranasan ng Amerikano. Habang nakakulong si Sam na may paminsang pagbisita ng kanyang tagapagbihag, pinangunahan ni Musa si Rambo patawid ng hangganan ng Afghanistan. Sa daan, ikinuwento niya ang mga imperyong nagtangkang sakupin ang lupain at nabigo. Malinaw ang kanyang pagmamataas sa espiritu ng Afghan. Naniniwala siyang nagbibigay pa rin iyon ng bentahe laban sa mga Soviet. Nagpatuloy ang biyahe na may kasamang kasaysayan at aral. 2 oras na lang sila mula sa target. Tahimik na nakikinig si Rambo. Hindi nagbabago ang anyo. Sa kulungan, lalong nagiging kumbinsido si Jason na ang presensya ni Sam ay hudyat ng mas malaking bagay. You started this damn war. Now you have to deal with it. Now again, where are the missiles? I don't know anything about any missile. So, you wish to test me? Pinilit niyang kumpirmasyon, ipinali ang mga pulso ng kolonel sa lubid sa itaas ng ulo at itinaas siya sa hangin, handang pahirapan para pilitin ang katotohanan. Ngunit hindi bumigay si Sam. Sa halip, tinukso niya ang kanyang bihag at tumama iyon, hindi sa paraang inaasahan. Nagwala si Jason, sinampal siya at itinutok ang shotgun sa ilalim ng kanyang baba. Hindi nagtagal, nakita ang assistant ni Musa na lihim na nakikipag-usap sa opisyal na Soviet. Dayuhang wika ang gamit, ngunit kahit walang ganap na pag-unawa, narinig ni Sam ang isang pangalang inuulit, isang pangalang kilala niya. Lumabas ang lihim. Alam na ng mga Soviet na may Amerikano sa labas na nakikipagtulungan sa mga rebelde upang iligtas siya. Ang susunod na hintuan ni Musa at ng dayuhang mandirigma ay isang nayon ng mga rebelde. Bata man o matanda, lumapit ang mga tao sa bagong dating at inihatid siya sa isang pansamantalang ospital kung saan nakahiga ang mga sugatan sa miserableng kalagayan. Sa isang sesyon ng estratehiya na pinamunuan ni Yuri, isang Rusong tumalikod at kakampi na ngayon ng mga lokal, itinaas ang mga tanong tungkol sa timing. Nakiusap ang mga nakatatanda na ipahinto muna ang lahat ng paglusob hanggang may dumating na tulong. Takot na anumang bigla ang galaw ay magdala ng kapahamakan. Nang tiyakin ng bisita na wala siyang planong idamay sila sa pagdanak ng dugo, nakita nila iyon bilang isang kahilingan sa kamatayan. Nagsalita si Masud, ikinuwento kung paano minsang pinaslang ang 6,000 taga-nayon sa isang pagsalakay. Hindi madaling mawala sa isip ang ganoong bangungot. Natutunan nilang ituring ang bawat panganib bilang banta sa buhay. Habang nagtatalo ang grupo sa susunod na hakbang, naglakad-lakad ang lalaki sa nayon, sinasagot ang magaang tanong ng isang batang ipinagmamalaking sundalo raw siya. Sa malapit, nagsimulang maglaro ang mga mandirigma ng isang laro na nakakuha ng kanyang pansin. Nang anyayahan siyang sumali, pumayag siya at mabilis na natutunan ang patakaran bago sumakay ng kabayo. Parang football ang laro, agawan ng tupa para maihagi sa isang bilog. Habang napapansin ang galaw ng dayuhan, isang missile ang pumutol sa kalangitan. Nag-agawan sila ng tupa hanggang siya'y mahulog sa kabayo. Bumangon siya at sumugod muli, ngunit tinapos ng pagsabog ang laro habang nagsitakbuhan ang mga tao para magtago. Una pa lamang iyon sa marami. Si Jason mismo ang nangula sa pag-atake. Paulit-ulit na nagpapaputok ng mga missile, tumatama ng walang pinipili. Winawasak ang mga bahay na ang bubong ay kasing hina ng trampolin. Dumaloy ang dugo at walang pakialam ang mga umaatake kung sino ang tamaan. Pati mga bata at babae ay nadamay. Walang silbi ang putok mula sa lupa. Halos gasgas lang sa jet. Gayunman, tumakbo si Rambo patungo sa isang machine gun. Naabot niya ito, ngunit hindi bago mapatay ang ilang taga-nayon. Kabilang si Yuri na namatay habang nagpapaputok. Kinuha ni Rambo ang machine gun, itinutok sa langit at pinaputukan ang support jet. Tumama ang mga bala. Uminit ang fuselage hanggang sa sumabog ang eroplano sa himpapawid. Isang maliit na tagumpay sa gitna ng kaguluhan. Sandaling umikot si Jason sa usok bago umurong. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa guho. Nagkalat ang mga bangkay at ang mga nakaligtas ay nakatingin sa paligid sa pahimik na pagkabigla. Tahimik na nagpapasalamat na buhay pa. Pinagmamasdan ni Rambo na nakakuyom ang mga kamao sa ilalim ng baba. Nadidismaya sa nakikita niyang kaduwagan ng Soviet. Ngunit sa ilalim ng katahimikan, nag-aalab ang galit. Hindi pa niya alam ang susunod na hakbang. Ngunit alam niyang kailangang mangyari ito agad. Lumapit si Masud at mahinahong pinaalala ang sinabi niya kanina. Hindi ganito kasimple ang digmaang ito. Baka mas matalinong umalis muna at magtipon muli. Ngunit tila desidido si Rambo. Ano man ang naging anyo nito, kanya na ito ngayon at hindi pa siya tapos. Iniatid ni Masud ang iba sa kaligtasan. Naiwan si Musa at nanalok na gabayan siya sa kabundukan. They kill all my family. I want to fight.
Tumanggi si Rambo at mahinahong pinabalik ang bata. Hindi ito laban para sa kanya. Tinanong ni Musa kung bakit may gagawa ng lahat ng ito para lang iligtas ang isang tao mula sa mabigat na puwersa ng Soviet. Walang pag-aalinlangan ang sagot ni Rambo. Kung baliktad ang sitwasyon, ganoon din ang gagawin niya. Sa gabing iyon, sinimulan nila ang paglusob. Mababa ang galaw sa bukas na lupa. Maingat na iniinspeksyon ang mga minang nakabaon sa ilalim. May isang sandali na natukoy ni Rambo ang isa at tinanggal ito gamit ang kutsilyo. Hindi lang mina ang nasa perimeter. May mga halos di nakikitang tripwire din. Hindi sinasadyang nasagi ni Musa ang isa, ngunit mabilis na kumilos si Rambo at nasalo ang pin bago pumutok. Isang makitid na pagkaligtas. Biglang muling lumitaw si Hamid. Nagdulot iyon ng inis. Maikling palitan, mahihinang salita, babala. Ngunit tumanggi ang bata na umalis. Nandito na siya. Sa unang bakod, pumutol si Rambo ng maluwag na kawad at pinapasok ang sarili at si Musa. Muli niyang binalaan si Hamid na manatili o bumalik. Ngunit nagmakaawa ang bata na mas kabisado niya ang lugar. Nanatili ang babala. Kung may mangyari sa kanya, hindi iyon mapapatawad. Tinagos nila ang ikalawang mas matibay na bakod. Sa loob, ang mga searchlight ay umiindayog sa ritmo. Bawat hakbang ay kailangang eksakto. Habang tahimik ang paglusob, patuloy ang paghihirap ng mga bilanggo. Pinaidigting ng mga tauhan ni Zason ang pagpapahirap. Isang bihag ang ikinabit sa electric chair. Tinanggap ang sunod-sunod na kuryente ng hindi umiimik. Sa labas, mabilis kumilos ang mga lusobero. Naglalagay ng mga time bomb sa mahahalagang punto. May bantay sa tore ang nakakita ng galaw at nagpaputok ng flare. Nililiwanagan ang buong lugar. Sandaling tila nahuli sila, ngunit nakalusot sa tamang oras. Gayunman, nag-alarma ang buong kampo. Pinakawala ng mga aso at naging mas agresibo ang pagruronda. Sa loob, hindi humihinto ang mga hiyaw. Mas marami pang bilanggo, kasama ang mga babae at bata, ang kinaladkad sa mga silid pahirap habang dumarating ang mga armored vehicle. Gumapang si Rambo sa ilalim ng isa. Ginagamit ang galaw nito bilang takip. Sa loob ng pangunahing gusali, nakita niya ang buong bangungot. Samantala, pumasok din si Hamid sa compound sa kabila ng utos. Patungo siya sa gusali habang patuloy si Musa sa paglalabay ng mga pampasabog. Wala na raw siyang mawawala. Kinuha ng mga Soviet ang kanyang pamilya dahil wala ang karamihan sa mga tauhan ni Zason. Tama ang sandali. Tahimik na pinabagsak ang unang bantay. Sa isang selda, itinuro ng dalawang babae ang daan patungo sa pinakamahalagang silid. Nandoon ang kolonel. Nagulat ngunit hindi nawala ng salita. Habang mababasag na ang kandado, may gumalaw. Si Hamid na naman. Ang sandaling pag-aalinlangan ay nagbigay daan sa pagpasok ng isang sundalo. Isang kutsilyo ang lumipad at tumama sa leeg, ngunit nakaputok pa rin ito bago bumagsak. Umalingaw-ngaw ang putok sa buong compound. Dumagsa ang mga sundalo at nagsimula ang bakbakan. Hinikayat ng kolonel ang pag-atras. Magiging pagpapakamatay ang manatili. Habang umatras sila, hinabol sila ng putok, ngunit umabante si Rambo. Pinababagsak ang mga kalaban ng pares. Kahit pinoprotektahan si Hamid, hindi siya bumagal. Sunod-sunod ang pagsabog ng mga charge. Tinatamaan ang mga kaaway. Alam ni Rambo ang layout, kaya iniwasan ang mga blast zone. Nang tumaas ang laban, isang grenade launcher ang pinaputok sa kanya. Nakaiwas siya, ngunit tumama sa kanya ang matulis na kahoy. Pinagtiisan niya at pinasag ito. Sa labas, nagpatuloy ang sunod-sunod na pagsabog. Inamaan si Hamid sa binti at hindi makalakad, kaya binuhat siya ni Rambo sa balikat at nagpatuloy. Namataan niya si Musa malapit sa lagusang pagtakas. Habang papasok na sila, umulan ang putok mula sa himpapawid. Nakaputok si Musa at nakabagsak ng isa bago sumisid sa lagusan. Unang pumasok ang bata at matapos pigilan ng ilan, sumunod si Rambo. Sa makitid na lagusan, gumawa ng bagong plano si Zason at nagpadala ng mga tauhan. Hindi alam ang naghihintay. Nagpatuloy ang putukan hanggang maglatag si Rambo ng mas magandang plano. Naglagay siya ng time charge sa itaas. Nang sumabog, gumuho ang bahagi ng lagusan at nabili ang oras. Isang bakal na rehas na bintana na lang ang hadlang. Pinaputukan ni Rambo ang balangkas hanggang bumigay at hinila palabas. Sa kabila, may mga kabayong naghihintay, ngunit napansin ang pagtakas. Mula sa tore, nagpaputok ang mga Soviet. Kinuha ni Rambo ang RPG at pinaputok sa gate, tinamaan ang truck at nadamay ang mga bumaril. Sa loob, nagwala si Zason sa selda ng kolonel. Hiniling niyang malaman kung sino ang gagawa ng ganitong kabaliwan para sa isang tao. Hindi natinag ang kolonel. Diyos ang maaawa, hindi siya. Nakasilong sila sa isang kuweba na alagaan ng sugat ni Hamid. Ngunit desidido na si Rambo. Babalik siya. Sinubukan siyang tigilan ni Musa, ngunit hindi siya uurong. Kahit sugatan. Nag-alok si Hamid na sumama, ngunit tinanggihan. Nagpaalam sila. Bilang huling kilos, ibinigay ni Rambo ang kwintas sa bata, isang pangako. Nang mag-isa na, tinapos niya ang huli, ang sugat. Tinulak niya palabas ang kahoy, binuhusan ng pulbura at sinindihan. Umusok ang sugat, tiniis ang sakit sa katahimikan. Umaga na, winalis ng mga tauhan ni Zason ang mga kuweba, ngunit wala silang nakita. Samantala nakaakyat na si Rambo sa bundok. Nasugatan ngunit hindi napigil. Tahimik niyang pinabagsak ang gunner at pumasok muli. Sa loob,
Naabipin si Colonel Sam sa harap ng tagapagpahirap. Sa isang iglap, bumagsak si Rambo at pinatay ang lalaki. Tumatas ang traidor. Pinabagsak nila ang natitirang bantay. Walang oras na dapat sayangin. Pinabagsak ni na Rambo at Sam ang natitirang mga gwardya. Nang makabalik ang mga search team, natagpuan nilang bukas ang mga pinto ng kulungan at ang mga pinalayang bihag ay gumagalaw na sa mga pasilyo. Sa labas, lumapag si Jason sakay ng helikopter at nagtungo sa gusali kasama ang kanyang mga tauhan. Naghintay sa malapit ang mga tumatakas. Saka sila kumilos. Isang suntok lang ang tumama at nabagsak ang piloto. At mabilis na sumakay ang grupo sa helikopter. Tinanong ni Sam kung marunong bang magpalipad ang tao nila. Hindi nakaaliw ang sagot pero wala ng oras para mag-alinlangan. Umupo ang isa sa mga bihag bilang co-pilot at pumailan lang sila sa ere sa mismong sandaling matuklasan ni Jason ang walang laman na selda at tumakbo palabas upang makita ang sarili niyang sasakyang lumilipad palayo. Sumabog sa putukan ang buong compound. Inamaan ang isa sa mga bilanggo at nahulog mula sa kabina. Nakahawak pa sa landing skids habang binabaril mula sa magkabilang panig. Napabitaw siya at bumagsak. Gumanti ng putok ang helikopter. Pinapabagsak ang mga sasakyang kalaban at bumibili ng sapat na oras para makalabas ng compound. Ngunit hindi pa tapos. Pumalya ang mga makina. Mabilis silang nawala ng altitude. Ngunit nagawang lumapag ng marahas sa patag na lupa. Sa sandaling tumama sila sa lupa. Nagliyab ang helikopter. Ngunit nakaligtas ang lahat sa huling sandali. Sinubukan ni Rambo na pangunahan palabas ang grupo. Ngunit pinili ng mga pinalayang bilanggo na maiwan at humanap ng sariling daan. Kabisa nila ang lugar at kaya nilang makatakas mag-isa. Doon sila naghiwalay. Sina Rambo at Colonel Sam ay nagtungo sa isang direksyon. Si Jason, nagngangalit sa galit, ay nagpadala pa ng mas maraming jet upang halughugin ang lugar. Siya mismo ang nanguna. Wala na siyang pagpipigil at handa nang gumamit ng anumang paraan para burahin ang kahihiyan. Nagpahayag ng pag-aalala si Sam sa sugat ni Rambo, ngunit binaliwala iyon ng sundalo na may ngiti. Sinanay siya ng penakahino. Pagkaraan ng maikling pahinga, napansin ni Sam ang isang makitid na bukana patungo sa kuweba at ibinaba ang lubid. Habang bumababa siya, inihanda ni Rambo ang kanyang pana, ikinabit ang bala sa dulo ng palaso at pinaputok ito sa isa sa mga jet. Nagliwanag ang kalangitan sa pagsabog. Nang hindi na naghihintay ng ganti, tumalon siya pababa sa butas. Nakita ni Jason ang galaw at nag-utos na magbagsak ng general purpose bomb sa lugar. Hindi tinamaan ang bukana, ngunit pinilas ng pagsabog ang bato. Humabol ang init sa lagusan. Sumisid si Rambo sa likod ng takip sa tamang oras. Hindi nagtagal, bumaba ang mga reinforcement mula sa mga jet. Nasa lupa na ang mga tauhan ni Za. Iminungkahi ni Sam na maghiwalay na sila bago tuluyang magpartihan. Humingi siya ng paumanhin sa paggaladkad kay Rambo rito, ngunit malamig ang tugon. Wala nang puwang para sa damdamin. Sa loob ng kuweba, pumasok ang mga sundalong kalaban na pinamumunuan ni Kurov. Kilala sa kalupitan, pinabagsak ni Rambo ang unang lalaki sa isang malinis na tira mula sa pana. Saka kinuha ang radyo at direktang kinausap si Za. Kalmadong nagbababala kung ano ang darating. Nang marinig ang kanyang boses sa komunikasyon, natigilan si Jason sandali. Kumilos si Rambo na parang anino. Tinatapos ang mga target gamit ang kutsilyo o hubad na kamay. Ginampanan ni Sam ang papel niya. Mababa ang galaw, maingat. Sa tuwing iisipin nilang nahanap na nila siya, wala na siya roon. Sinimula ni Kurov na basahin ang kanyang galaw at halos mahuli siya sa bugso ng putok. Ngunit handa si Rambo. Isang sumasabog na palaso ang lumipad at tumama sa target. Hinablot ni Kurov ang isang sundalong malapit bilang panangga. Ngunit tinangay pa rin siya ng pagsabog. Bago pa makabawi si Rambo, may isa pang sundalong sumulpot sa gilid at itinaas ang rifle. Sa sandaling pipindutin niya ang gatilyo. Nauna si Sam at ibinagsak siya. Inakalang malinaw na ang kuweba, bumalik si Rambo para mag-check. Napatunayang tama ang pag-iingat. Isang nakatagong pangkat ang nagpaputok. Yumuko siya, hinintay ang putukan, saka tumira ng palasong may bomba ng eksakto. Nilinis ng pansabog ang huli sa kanila. Paglabas niya, kumakaway si Sam mula sa malayo, ngunit panandalian lang iyon. Muling lumitaw si Koloff. Bahagyang sunog ang muka mula sa naunang pagsabog. Sumugod ang dalawa at nagbanggaan sa isang marahas na laban. Inangat siya ni Cole at ibinagsak sa balikat. Ngunit kalaunan ay nauha ni Rambo ang lamang at napaluhod ang mabagsik na Soviet. Inabot niya ang lubid sa tabi, ipinulupot sa leeg ng kalaban at hinila ng buong lakas. Matindi ang agawan, ngunit lumaban si Kwokov at nabawi ang kontrol. Inangat niya si Rambo at sinakal sa baywang. Lalong sinaktan ang dati ng sugat sa tiyan. Pabulong na umuungol si Rambo at inabot ang bomba sa uniforme ni Kurov. Hinugot niya ang pin, nagulantang si Kurov at sinundan ng umiikot na sipa sa likod na nagpadala rito sa butas. Humigpit ang lubid sa leeg niya sa ere at dahil ang kabilang dulo ay nakabuhol sa isang napakalaking bato, ginawa ng gravity ang natitira. Habang umaalis sila sa labanan, mesalubong nila ang mas malaking puwersa na may maraming tangke at sundalo. Gumamit si Jason ng public address system upang balaan sila laban sa karagdagang pag-atake. Hiniling niyang ibaba nila ang mga armas at nangakong may patas na paglilitis. Ngunit hindi naniwala ang kolonel ni isang salita. Naghintay siya ng hudyat, pinipigil ang sarili hanggang gumawa ng hakbang ang kabilang panig. Nagpanggap si Rambo at biglang nagpaputok. Pinasabog ang isa sa mga truck. Tumakbo ang dalawa at nagkubli sa isang makitid na butas
na halos sapat lang na panangga sa mga balang lumilipad sa itaas. Nagpatuloy ang palitan at pinabagsak ni Rambo ang mas marami pang truck gamit ang underbarrel grenade launcher. Biglang nagbago ang direksyon ng putok. Paparating ang mga tauhan ni Masud. Sumugod sila sakay ng kabayo, nagpapaputok habang umuusad at pinipilit ang mga tauhan ni Zason na magtipon muli. Mula sa himpapawid, gumanti siya ng putok mula sa jet. Tinatarget ang mga rebelde at pinababagsakan ilan. Samantala, nabaril ang mandirigma at muntik nang mamatay. Ngunit nagawa pa ring agawin ang isang armored tank mula sa mga tauhan ni Zeiss. Naging harapan ang laban nila ng kanyang mortal na kaaway. Nagpapatukan silang dalawa, ngunit walang tumama ng nakamamatay. Hindi nag-atubili si Rambo. Binilisan niya ang tangke sa buong silinyador habang tumutulong si Colonel Sam sa pagbaril sa machine gunner sa eroplano ng kalaban. Nagbigay iyon ng malinaw na pagkakataon. Pinaputukan ni Rambo at tinamaan sina Zason at ang kanyang assistant. Ngunit ngayon, ang jet wala ng kontrol ay papunta na mismo sa tangke. Sumigaw si Sam para tumalon. Alam ang mangyayari. Ngunit halos wala ng oras. Nagbanggaan ang dalawang makina sa isang napakalakas na pagsabog. Pagkatapis ng pagsabog, nabising si Rambo sa loob ng tangke. Ilang minuto lamang siyang nawala ng malay. Nailigtas ang kolonel at napalaya sina Masud at ang kanyang mga tauhan mula sa pagkapasakal ni Zason. Hahanda na sanang bumalik ang mga kakampi nang imungkahi ni Musa na manatili si Rambo. Maaaring kailanganin pa ang kanyang lakas at husay sa iba pang laban. Maybe next time. Malayo pa sa tapos ang digmaan. Kahit si Hamid ay gustong manatili siya, ngunit iginiit niyang aalis na. Natapos na niya ang kanyang bahagi. Nagbati sila at mabilis na umalis ang mga Amerikano. Salamat sa panunood. Kung bago ka rito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga recap. Hanggang sa muli, magkaroon ka ng isang kahangahangang araw.